Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence of happy November 1, All Saints Day. Ngayon kabibig, tomorrow All Souls Day. So, kahit All Saints Day kabibig, grabe. Grabe itong pasabog ni Congressman Kiko Barzaga. Sabi ni Congressman Kiko Barzaga, meron siyang nadiskubre tungkol sa pangyayari ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay kinidnap, nilagay sa ICC. Ito pala ang napansin ni Congressman Kiko Barzaga. Maybe merong nagbigay ng impormasyon kay Congressman Kiko Barzaga. Ang sinabi ni Congressman Kiko Barzaga, President Marcos will not politically survive if former President Duterte returns to the Philippines. Ay, of course, tama lang naman. Marcos is doing all that he can to ensure that President Duterte dies in The Hague. Ay, grabe talaga yung statement, dies, mamatay sa The Hague. Gagawin lahat ni BBM na hindi makabalik si Pangulong Duterte at machuchugi doon sa The Hague, mga kabibig, doon sa ICC. Yon ang nakita ni Congressman Kiko Barzaga na kung makakauwi si Pangulong Duterte, that's the end of Marcos administration. Ooh, iba ang prediksyon ni Kiko Barzaga. Do you think, kabibig, pwedeng mangyaring ito? Ang pag-uwi ni Pangulong Duterte sa Pilipinas galing sa ICC ang siyang katapusan ng Marcos administration. Or ang pagkamatay ni Pangulong Duterte ang siya ring pwedeng maging katapusan ng Marcos administration. Ito pa sabi ni sabi ni Kiko Barzaga, lack of medical attention for former President Duterte in The Hague made under the instruction of Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. Huy, grabe naman si Kiko. Grabe ang ang iniisip ni Kiko. Isinere ito ng Pilipilaban. Kakulangan ng gamutan kay Duterte sa The Hague, utos o mano ng Marcos admin para hadlangan ang 2028 comeback. Naniwala si Cavite Representative Elpidio Kiko Barzaga na ang kakulangan ng medical attention kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nasa The Hague ay maaring sinadyang mangyari sa utos ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Barzaga, tila may layuning pahinain ang kalusugan ni Duterte upang hadlangan ang anumang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa politika sa 2028. Kung totoo ito, napakalaking kabastusan sa isang dating Pangulo ng Republika. Hindi lamang ito kawalan ng respeto, kundi isang tahasang pagtatangka na sirain ang kanyang karapatan bilang mamamayan. Yan ang sabi ni Kiko Barzaga. Nako, kabibi. Yun na nga in fairness ngayon, first time pa lang na talagang very vocal si Kiko Barzaga hinggil sa medical attention, hinggil sa kung sino ang pwedeng maging sangkot sa kung ano man mangyayari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At si Marcos, ang sinasabi ni Kiko Barzaga na instruction daw ito ni Marcos, utos daw ito ni Marcos. Kasi takot si Marcos na makauwi si PRRD sa Pilipinas at magkaroon ng comeback sa 2028. Normal talaga yan. Matatakot talaga si Marcos kasi until now, kabibig, marami pa rin supporters ng mga Duterte. And until now, hindi pa rin nawawala ang kinang, ang power ng mga Duterte. 'Di ba?
Sabi dito ng isang netizen, not a political response, but the Netherlands is not a country that can be influenced like this. In the Netherlands, well-being of people is very high, even those in prison. So if you think Marcos, who on the world stage has no impact, can influence Netherlands, then you are very wrong. Sabi na isang netizen na, hindi si Marcos. Oo, sa the Netherlands. Pero ang ICC, iba yon. Sa the Netherlands, iba. Hindi maka-influence si Marcos. Pero sa loob ng ICC, posible kaya hindi nakaka-influence si Marcos? On the first place, why did they accept the former president when in fact, the Philippines is no longer member of the ICC kung hindi makaka-influence? Ay oo nga no. Walang bansang hindi sa pera. Any country you go money is the culprit. Netherlands government is not paid, but the person handling it is paid and can bend any human law. Sabi dito mga kabibig. Ito pa. There's always time for reckoning. Everyone is accountable to God. He knows the truth. He sees the intents of the heart. Ito. Itok atok, may katok si Kiko daw. Sabi ni Lea Ditchi de Lima, may katok si Kiko, huwag paniwalaan. Well, yun din ang paniniwala ni Lea Ditchi de Lima na Dilima pala ito. Alam na natin. Ito pa. Pati si Martin Romualdez, alam niyang mahihirapan siya sa pagtakbo niya sa 2028 kapag nasa Pinas si Digong. Dahil malaki pa rin ang suporta ng mga Pilipino dito. Kahit hindi natatakbo si Martin, wag na. Kasi sirang-sira na si Martin. Yung flood control project issue na yan, yun na ang kasiraan ni Martin. Sabi na nga ng iba, alam nyo kabibig, bakit kaya hindi ramdaman ni Bongbong Marcos na merong nang nangyayaring korupsyon? Well, in fact, malaki ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Ang intelligence funds, malaki din ang intelligence funds ni Bongbong Marcos. Bilyones ang intelligence funds at confidential funds ni Bongbong Marcos. Bakit hindi niya ginamit para manmanan? Bakit hindi niya pinagalaw nung sinabi ni VP Sara na ang pera ng bansa ay hawak ng dalawang tao, Zaldico at Martin Romualdez? So it means hindi siya naniwala kay VP Sara. Kahit instinct na lang ba? Baka sabihin niya, bakit kaya nasabi ni VP Sara, ay, gamitin ko yung intelligence funds ko, pagalawin ko, mag-espiya kayo, hanapan nyo ng kung totoo ba itong sinasabi ni VP Sara o hindi. Pero walang ginawa si Marcos, shocked pa nga siya. I was shocked na ganito na nangyari sa pera ng bayan. So nasaan yung bilyon-bilyon na intelligence funds at confidential funds na di umano'y gagamitin para to find or namnaman or hanapin yung mga kung ano ang pwede makakasira sa security ng Pilipinas, sa pera ng Pilipinas. Pero wala zero kabibig. Kaya nga yung mga tao ngayon parang wala nang paniniwala sa administrasyong Bongbong Marcos. Ano sa palagay ng kabibig? Ikaw, maniniwala pa rin ba kayo sa PBBM administration? O comment down below kung may paniwala ka pa rin sa PBBM administration. Kasi yung iba, parang parang hindi na nila ramdam na merong presidente. Ghost president daw meron. Hala. Naku po. Diba? Sabi ng isang netizen, naku, si Kiko Barzaga, ano mga sinasabi. Accountable ka dyan sa statement mo, Kiko. I see another case coming. Naku, another case daw para kay Kiko Barzaga. Kasi sinabi ni Kiko Barzaga na the lack of medical attention of former President Duterte in The Hague made under the instruction of Marcos administration para daw mas lalong pangit, mas lalong magkasakit si Pangulong Duterte para hindi makauwi sa Pilipinas at hindi makabalik sa posisyon sa 2028. Naku, Kiko, panindigan mo talaga yan dong. Kasi alam mo, hindi lang DDS ang nandyan sa social media, may mga Pinklawan, Unipings, mga loyalista, mga BBM supporters. Well,
Eh kung nandyan pa rin ba sila or konti na lang ba, sabi ng mga netizens. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ito pa, si Kiko Barzaga. May speech tungkol sa tawag doon? Tungkol sa zero remittance. Si Kiko, iba talaga si Kiko. Nananawagan si Kiko Barzaga sa zero remittance, mga kabibig. May speech si Kiko Barzaga dito, mga kabibig. Ano ba yung speech ni Kiko Barzaga? Ito, sabi ni Kiko, nananawagan si Kiko na magkaroon ng zero remittance ang mga OFW ngayong November ba? Kiko, ha? Paano yan? Meron kayong mga OFW na tutugon sa gusto ni Kiko or sa request ni Kiko Barzaga, mga kabibig. So napanood nyo na ba? Ito na request ni Kiko Barzaga. Panoorin nyo kung ano ang inyong reaction. Watch this video. Yan. My fellow citizens, our OFW groups will be organizing a Zero Remittance Month protest for November 2025. OFW remittances are one of the key pillars that uphold our local economy, and it is also a source of income for corrupt politicians to steal from. The recent issue of corruption has greatly decreased our trust in the government, and it severely affects our OFW communities who work hard for foreign currency, only for it to go to the pockets of the thieves in our government. We are calling for a Zero Remittance Month for November in order to remind President Marcos and his allies they may not freely take the people's hard-earned money. And for those of you that have truly lost faith in the Marcos administration, we are also calling for a Zero Remittance protest until either House Speaker Martin Romualdez is in person or until the end of the 2028 elections. This protest can also be seen as a business opportunity and an investment into the future of our OFWs. Since the Philippine peso is rapidly decreasing in value, foreign currency exchange rates are increasing, leading to a larger amount of Philippine pesos if exchanged at a later date like early 2026 or an even greater amount in May 2028. I look forward to everyone's support. God bless our OFWs. God bless the Philippines. So yun na nga, kabibig. Iba din si Kiko, sabi naman, napakatapang na congressman tong si Kiko Barzaga. Hindi siya takot. Oo. Diba? Hindi siya takot na November na. Simula na. Lala ko po. Yan na. Si Kiko Barzaga talaga. So, yun ang kabibig ang ating this lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.